Dakila, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Ama na dinala mo ang mga anak mo dito sa lugar na ito at maging sa mga nasa online, pagpalaan mo rin po, O God. Dalangin namin sa Panginoon na ikaw po ang magpala sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maging buhay ang mga salita na maririnig. At Lord, na ako pinarito, napapagamit, humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagpagkakasala, sa lahat ng aking mga pagkukulang, sa isip man o sa salita, patawad Ama at hugasan mo nga po kami ng banal na dugo ng iyong anak ko si Jesus. Ama, hindi kami karapat-dapat, pero minarapat mo, O God. Kaya Panginoon, sa umagang ito, itinataas namin sa iyo ang iyong mga salita. Itago mo po ako sa likuran ng iyong kapangyarihan, ang makita ikaw at hindi ang aking sarili. Ikaw po ang maglalagay ng mga titik sa aking mga dila. Wala po akong kalaman, pero ikaw po ang magbibigay ng kaalaman. Ikaw po ang magbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding. Ama, maraming salamat po at ang lahat ng bagay na ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ako rin po ang magpapasalamat. Sabi ni Ate, huwag daw iipunin ang pasasalamat. Bakit po ba pagka tayo na ng testimony and sharing? Laging walang nalapit sa MC. Amen? Araw-araw po tayo may testimony, di po ba? Araw-araw tayo may pasasalamat. Amen po. Kahit bata, meron. Amen? Yung pong hininga natin. Di po ba? Walang sumagot. Amen. Amen. Yung buhay natin, ang gaganda nga eh. Sige nga, kalbitin nyo nga yung mga katabi natin. Diba? Ikaw yung anak ng Diyos. Amen. Ikaw yung napakaganda nilalang ng Diyos. Amen po ba? Kaya ipagpasalamat po natin yan. O din ang ganda ng ngiti ni Kuya Pibing. Amen po. Purihin ng Diyos. Ano yung sabi kanina? Pasalamatan ang lahat ng bagay. Masama man o mabuti. Di po ba? Amen. So, ang salita po ng Diyos, ba't ba kinaluluhan agad? Ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya lagi po natin itong tatanggapin. Arahalin po natin tanggapin. At kung hindi po natin ito matanggap, ipanalangin po natin. Amen. Kasi po ang napakahalaga po nito sa buhay ng bawat isa. Kung wala pong salita ng Diyos, wala rin tayo. Amen. At sa araw na ito, amen, sino po nakarelate doon sa Sunday School? Natanggap po ba natin? Opo nga, nakarelate tayo. Tinanggap po ba natin? Ano pong kasunod ng tanggap? Ano pong kasunod? Acceptance, application, repentance. Kung sa mga salita ng Diyos na nadinig natin kanina ay parang tayo tinamaan, salamat sa Diyos dahil pinakausap tayo ng Diyos. Amen po ba? Huwag po natin sabihin, ay para kay kayo pa ito. Hindi po, para sa atin ito. Amen? Yung salita ng Diyos ay para sa atin, hindi para rin sa Kanya, pero unahin muna natin ang ating sarili. Amen po ba? Hindi natin namamalayang tayo ay naliligaw na pala. Kaya po, tanggapin natin ang salita ng Diyos at ito'y ating i-apply. Sa umaga pong ito, gusto kong talakayin ang the pattern. Ano po ba yung pattern? Ito po yung pattern. Magpapalayo, maghuhulma. Di po ba? Manggagawa ng yung mga flower base. Di po ba? Yung mga paso, yung ating mga mag. Yan po patlit po yan. Amen. One who makes pottery. Siya po yung na gumagawa. Amen. Basahin po natin ang Isaiah 64:8. Sabi dito, but now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay.
and thou art our Father, and we are all the work of thy hand. Amen? Sa Tagalog po, ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalayok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Amen? Kahit hindi paliwanag. Ano po? So, sisimulan ko po yung lesson na sasabihin. Amen. Sisimulan ko po ito sa mandito na isang kwento na nagbuhat sa Jeremias 18:1-3. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo, at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang puti at hinuhugasan ng panibago. Amen? Hinuhugisan ng panibago. Amen? Nakaka-relate po ba tayo? Amen. Nabasa ko po ito sa yung today's ni Tirol Sela. Ano po, kaya minsan po pwede tayo magbasa ng mga books din. Ano po, ito po yung makakatulong sa atin. So, totoo naman po na napakahirap makikope sa labas. To cope outside pressure in our lives. Napakaraming pressure, di po ba? Sa mga kasamahan natin. Kahit sa loob ng church, hindi exempted. Amen? Oh, tanungin natin ang ating sarili, ako ba'y pabigat sa iyo? Sige nga po, tanungin natin ang ating mga katabi. Baka ako'y pabigat sa iyo, patawad, sorry. Diba? Hindi natin nasasabi minsan meron tayong salita na nababanggit na akala natin tama, na nagiging kabigatan ng isa para hindi sumimba. Amen. Ano pa? Kapag ang isang palyok or ang isang lulma or ang isang mag ay nababasag muli, di ba? Sabi doon kanina, kanya uli ginagawa kapag nasira, hinahalo niyang uli yung putik at hinuhugisan ng panibago. So dito, when it collapses, we blame God. Kapag tayo punong-puno ng trials, persecution, lahat ng pasanin sa buhay, problema sa trabaho, problema sa pamilya, sino sinisisi natin? Ang Diyos. Anong kinalaman ng Diyos? Bakit natin sinisisi ang Diyos? Amen? Huwag natin sisisihin ang Diyos. Aksisihin natin sarili natin. Amen po ba? Ano kaya ang pagkukulang ko? Saan kaya ako nagkamali? Ihingi po tayo ng tawad. Amen po ba? We blame God who is the Father for allowing too much pressure. But we have not allowed the hand of the Father to work with Him. Hindi tayo hahayaan ng Diyos. Kahit kailan, hindi tayo hinayaan ng Diyos. Sino po sa atin na nakaramdam na hinayaan? Meron po ba? Hindi po tayo hinahayaan ng Diyos. Tayo po ang nagpapabaya. Amen po ba? Hayaan natin gumawa ang Diyos sa buhay natin. Huwag natin bangunahan. Ay sabi na, huwag kang pupunta roon eh. Pumunta ka pa din. Amen? Sabi, pumunta ka sa prayer. Saka nagpunta doon sa kainan. Nabital ako matulog. Sorry for my turn. Amen? Ibig sabihin, unahin daw muna yung para sa Diyos. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? So, hindi po maikli ang kamay ng Diyos. May karamdaman, ako hinalag natin, hindi ako mag-pray.
Ako'y ganito, marami kaming gawain, ako'y naglalaba. Ang labahin ko hindi matatapos. Naandun na. Isama niya na rin sa akin. Amen? Hindi ko natatapos ang labahin. Hindi ko natatapos ang paglilinis ng bahay. Kailanman. Amen? So, the outside pressures of the world will always be there. Lagi yung naandiyan. Trabaho, hindi ako magtuturo kasi na-pressure ako. Amen? Kapag po tayo ay binigyan ng chance na magturo ng bata, grab it. Kapag po tayo ay inalaw na mag-pray, kahit hindi sinabi sa iyo, grab it. That is blessing. Amen po? Blessing po yan. Amen. Amen. The outside presence of the world will always be there. Lagi yan. But, Jesus said, be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Napagtagumpayan na. Kaya kung ano man ang dalahin mo sa buhay, napagtagumpayan na yan ng Panginoong Jesus. Kaya tayo tagumpay din. Amen? Victory is ours. Amen po ba? Amen. Parang hindi kayo victorious eh. Victorious po ba kayo? Amen. Victorious po tayo lahat. Dahil naandyan si Jesus. Amen po ba? Sige nga, pakisabi nga po sa katabi mo, na pagtagumpayanan ni Jesus ang mundo. Ulitin po natin. Kaya huwag ka matulog. Kaya huwag mo matulungan. Amen? Amen. So, with all of those na narinig natin, dapat natin i-acknowledge yung pattern natin. Dapat natin bigyan ng pasasalamat, dapat natin papurihan, dapat natin dakilain yung ating pattern. At sino yung pattern na yun? Amen? The pattern is our God, our Father. Amen? At yung Father na yun ay Creator natin, manlilikha. Amen po ba? Manlilikha. Siya yung manlilikha natin. Siya yung lumalang ng langit at lupa sa Genesis 1:1. Amen po. Anong sabi sa Jeremiah 51:19? Yeah. But the God of Israel is no idol. He is the creator of everything that exists. Creator of everything that exists, including His people, His own special possession. The Lord of heaven's armies is His name. Ang Diyos ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat Siya ang lumikha ng lahat, at ang Israel ang hinirang niya. Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang pangalan niya. Sa iba pong version, Diyos. Sa ibang version, Ama. Amen? Amen. So, Siya yung lumikha ng lahat. O kahit tayo, kahit anong meron tayo. Amen? Galing yan sa Kanya. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Amen po ba? Sabi sa Isaiah 40:28, hindi ba ninyo alam, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang Siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi Siya napapagod, sa isipan niya'y walang nakakaunawa. Hindi Siya napapagod. Naka-extend po ang Kanyang mata sa atin. 24 hours, hindi nga 24 hours lang eh. 27, lahat ng araw, lahat ng minuto, lahat ng segundo sa ating buhay, nakatingin Siya sa atin. Amen po ba? Mahaba ang Kanyang kamay. Kaya pag tayo lumapit, naandyan agad. Amen? Amen. Number 2, God is our healer. Siya yung dakilang manggagamot natin. Amen. Sabi sa Exodus 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyo susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid na matuwid,
at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako ang si Yahweh, ang inyong manggagamo. Sa Psalms 103:3, ano sabi doon? My God heals all your diseases. Kaya huwag na po natin i-declare yung sakit na yan. Amen? Masakit ang aking tuhod, hindi ako pupunta. Huwag po natin sabihin masakit. Amen po ba? Huwag po natin sabihin may sakit tayo. Pag sinabi po natin may sakit, lalo sasakit yan. Amen? Huwag natin sasabihin wala tayong pera. Lalo kayo mawawalan. Pupunta yun sa amin. Amen? Amen po ba? Huwag tayong dadaing. Ang dadaing na ang believer. Hindi po ba natin napapansin? Bakit tayo kailangan dumaing? Ang Diyos ang ating daingan. Sabi ko sa inyo, huwag na tutulugan, kayo patatayin ko dito. Sasamantalahin ko na kasi hindi na po ako magtuturo eh. Purihin ang Diyos. Kaya, amen. Huwag niyo po ako tutulugan. Amen. Sabi doon, our God is my lawyer. Tagapagtanggol. Kaya huwag po tayong matakot na tayo pinapersecute. Huwag tayong matakot na tayo pinagtatawanan. Amen? Anong sabi? Sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamahala, at siya rin ang haring magliligtas sa atin. Amen. Marami pang iba. Ang God ang ating ang ating Savior, ang God ang ating provider. Marami pa po ang katangian ng Diyos. Ng Diyos Ama. Amen po ba? Letter B. Mahaba pa po. Isang oras pa po kayong titingin sa akin. Kahit kayo napapangita sa akin. At akin kung dinideclare, hindi po ang pangit. Pinakamaganda tayo, hoy, mga kapatid, mga inaama. Tayo po yung pinakamaganda na likha, di ba? Para huwag kayo matulog eh. Natatawa ko na nga kayo eh. Hindi naman ako joker eh. Amen. Letter B. We are the clay. Yan. Tayo po yung luwad. Tayo yung lagkit lupa. Alam mo ba natin yung lagkit lupa? Tayo po yung hinuhulma. Amen? Tayo yung hinuhulma. Kapag hinuhulma tayo, ano sabi din eh? Ano sabi din eh? Yan, natawa kayo. Amen. Mold me. Make me. Amen. Ano sabi sa Romans 9:20-21? Tao ka lamang. Sino ang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Magsasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mamurahin si siglan mula sa iisang tumpok ng putik? Amen? Ate yung sunod. Ayan. Yung lagkit lupa, or ano yun? Yung clay, minamasa-masa, parang tinapa. Minamasa hanggang sa siya ay inilalagay sa hulmahan. Amen. Inilalagay siya sa hulmahan. Hanggang sa siya ay magka-shape or magkahugis. Paikot-ikot siya hanggang siya ay magkahugis. At pag inaakala ng isang naghuhulma na meron ng shape, kanyang ipinapasok yung kanyang kamay sa loob upang maano niya yung loob. Hello, huwag niyo akong tulugan. Kakalbitit na baba ako dito. Amen. Amen po ba? Kanya po, yung ipinapasok niya yung kamay niya sa loob upang malubos yung kanyang hugis. Anong sabi dito? Meron bang karapatan ang tao na magtanong meron bang karapatan ang tao na magtanong? Ano po ba? Bakit mo po ba ako dinala? Nakakapagtanong po ba tayo ng gayon? Sana hindi na ako nabuhay. Nakakapagsabi po ba tayo ng gayon? Hindi po ba? Hindi po dapat yon. Amen. Kaya yung sabi daw, tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng gano'n sa Diyos? Masasabi kaya na isang hinuhubog sa kanya, mahuhubog, bakit hindi ako ginawang ganito?
Amen? Ang isang manggagawa, ang isang potter, pwede siyang mag-mold ng isang mamahalin at ng isang mumurahin. Amen po ba? Siyempre, sa bumibili, ang mas maganda yung medyo mahal. At gayon din sa ating buhay. Amen? Gayon din sa ating buhay. Kinakailangan pag hinuhubog tayo, pag sinishapean tayo ng Diyos, kapag tayo ikinukorek, katulad noong Sunday School kanina, masakit yun, pero kailangan natin tanggapin at kailangan natin baguhin. At baguhin, magpapabago lang tayo sa Diyos. Hindi natin kaya ating sarili, di ba? Amen. So, kailangan ay malampasan natin. Huwag po natin tatakbuhan, huwag natin tutulugan, huwag natin titigilan. Kailangan kung anong yung dumadating sa ating buhay, kailangan ko'y malampasan natin. Amen? Dahil ating declare lagi yung John 16:33, Jesus overcome the world. Amen po ba? Kagaya ng isang pattern na naghuhulma. Kailangan niya itong mapaganda. Kailangan niya itong mapakinis. Amen po ba? Yan. Kailangan kuminis. Hindi mabibili. Pagka medyo parang galisin or bukol-bukol, di po ba? Hindi mabibili. Kailangan kinisin. Ganyan din ang buhay natin. Inaano tayo? Dinadalisay tayo. Parang ginto. Bago ibenta, kailangan maganda. Amen po ba? Use me. Utilize. Magpagamit po tayo. Amen? Hindi yung nakaupo lang, ay, ako'y taga-upo na lamang. Hindi po. Maraming po tayong magamit. Maraming gamit tayo. Amen? Marami, hindi lamang taga-ut, hindi lamang ayos ng upuan. At pag naman po tayo nag-ayos ng upuan, Panginoon, ito pong upuan ito, ang uupo dito, magiging po nila born again, magpapagamit din po siya. Lagi po natin ipag-pray. Amen po ba? Amen. Amen. Una, paano tayo magpapagamit? Hindi lang basta magamit. Ano po? Hindi, di ba? Bago yung plato, bago natin gamitin. Kahit bagong bili, huhugasan muna. Ganyan din po tayo. Kailangan din natin maghugas. Kailangan natin magpalinis. Kailangan natin mag-repent. Laging repent. Ano ba yung repent na yan? Linggo-linggo na lang. Yan po talaga dapat. Amen? Repent, confess. Sa 1 John 1:9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Kailangan po natin ipahayag. Hindi naman ako nagkakamali. Tama naman lagi. Pinagawa natin, sinungaling ang Diyos. Kailangan nating aminin na tayo'y makasalanan. Amen? Huwag laging ako, baka mamaya mapahiga kayo. Hindi na ako. Amen? Amen? Diba? Ako nagbigay ng ganito gayon sa simbahan. Ako binigyan ko ng gayon si gayon. Ako'y gadalan. Amen? Huwag na po natin sabihin kung ano po yung nagagawa natin mabuti. Hayaan niyo na po ang Diyos. Ang Diyos na po ang babalik naman sa atin. A million times. Amen? Amen? Amen. Pero we have to confess. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin ipahayag ang ating mga nagawang pagkakasala. Amen po ba? Transform in Romans 12:2. Ano sabi doon? Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hayaan na po natin ang mundo. Iwan po natin. Pero hindi mo tayo makakalis sa mundo eh. Ibig sabihin, tuwasan. Amen? Huwag tayo makiayon. Tawanan, halak-hakad, inuman, sugalat, iwanan natin. Amen? Sumunod tayo kay Jesus. Amen po ba? Sabi sa 1 Corinthians 15:51,
Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Amen po ba? Lahat tayo babaguhin. Kaya i-apply na po natin ang 2 Corinthians 5:17. Amen po ba? Ano sabi kanina? Huwag na, baka tayo yung nagiging pabigat. Sakit naman noon. Di po ba? Baka tayo nagiging pabigat, baka kaya hindi nasimba si gayon. Gawa natin. Naku po. Patawan. Amen po ba? Lagi tayong may realization. Sabi nga kanina. Amen po ba? Lagi may application. Hindi lang realize na realize, kundi apply din. Amen? Kailangan natin magpabago. Sabi sa Psalms 51:10, isang pusong tapat ang sa akin ni kaiibigin mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Lagi po natin itong i-pray. Lagi po natin itong ilapit sa Diyos. Na tayo magkaroon, baguhin ang ating puso. I-purify niya. I-cleanse niya. Linisin. Amen. Created me a clean heart. Tama. Amen. Created. Lagi po yan. Sa pananalangin natin, pwede natin alawitin yan. Amen po. Kasi kawawa naman tayo kung tayo inaiwan. Kung nawa. Amen? Baka hindi natin alam. Sabi ko nga, noong Friday, ay di meron silang surprise. Ako ba nga, Lord, ako din kukunin mo na. Lord, marami ko akong gustong gawin. Amen? So, kailangan tayo mag-repent lagi. Hindi natin alam eh. Amen po ba? Lagi tayo magpahulma. Lagi natin i-acknowledge ang Father natin, ang Diyos, ang Ama. Amen. And number 3, testify and witness. Witness na tayo. Hindi na tayo mga bago. May bago po ba dito? Wala. Ano po? Hindi na po tayo mga bago. Bagong ligo lang tayo. Amen po ba? Ba't hindi kayo natawa? Hindi ba kayo naligo? Amen? Bagong ligo lahat, di ba? Pero bagong tao din. Amen po ba? Sabi daw, try to witness, let us witness. Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan tayo ng Diyos. Sasabihin na, hindi ako marunong mag-share. Ay, hindi mag-testimony ka. I-share mo yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay niya. Amen po ba? Hindi po puro ang atin pong sabihin sa kanila ay ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Amen? Kung meron daw tayo dapat ipagmalaki, hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos na may gawa sa atin, ang Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay sa atin. Amen po ba? Malalakas tayo, salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Amen po ba? Nakakapunta tayo sa simbahan, nakakapunta tayo sa saan. Ang sabi doon, di ba, asan may ang mga pastors natin? Nasa ibang lugar, to witness. Amen po ba? Para maghayag ng salita ng Diyos. Amen po? At sa Isaiah, sa conclusion na po tayo, muli sa Isaiah 64:8, ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik, at Ikaw ay magpapaliyok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. I-acknowledge po natin na lahat ay nangyari dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil dinala tayo dito, dahil tayo pinili ng Diyos. Amen? Dinala dito tayo dahil ikaw ay chosen ng God. Amen po ba? Pinili tayo. Kaya yung pagkakapili po yan sa atin ng Diyos, samantalahin na po natin. Amen po ba? Huwag po natin sasayangin. Amen po ba? Amen.
So, ako po ay magpapasalamat lamang. Amen? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng prayers nyo na naka-extend sa bawat isa, sa lahat ng na-share nyo sa bawat isa, sa aking mga naging estudyante. Salamat. Kung ako man ay medyo naging, alam niyo na, alam niyo na, o alam ni Ara, ano? Amen. Pero salamat sa Diyos dahil hindi kayo nagdamdam sa akin. Dahil ang lahat naman ay may nangyari dahil may purpose ang Diyos. Amen po. Salamat sa mga wala dito. Maraming salamat din dahil ako po ay within almost 37 years of teaching, medyo nagwardi-wardi sa hirap talaga na nagtatrabaho, di ba? Pero tibayan natin ang loob natin, mararating yun din yung point na gusto nyo marating sa tulong ng Diyos. Lahat, God bless you at nawa ay tayo magpakatatag, continue na gumawa sa ubasan ng Diyos. Amen po. Maraming salamat po. Bago po tayo manalangin, nais ko pong ipaawit yung Change My Heart. May gumawa lang. Ayaw po ito mayong lahat. Namnamin po natin yung lyrics. Ano po? Gawin po natin itong panalangin. Amen po.
iyong nga pong baguhin ang aming mga puso. Maging tunay na pater ka ng aming buhay, O God. At matuto kami sumunod sa iyo, O God. Ama, wala kami magagawa nang wala ka. Kaya, Panginoon, baguhin mo po kami. Kung kami man, Panginoon, nagiging kabigatan sa aming mga kasama, sa aming mga kasambahay, sa paligid, O God, patawarin mo po kami, Ama. At kami, Panginoon, ay lagyan mo ng bagong puso, bagong isip, bagong kaluluwa. At ang aming mga dila, O God, ay iyong papalitan ng mga salitang ginagamit, O God. Lord, yung makakapuri sa iyo, yung makakabalik loob ng mga nawawala sa simbahan, O God. Lord, yung makakapag-encourage, Panginoon, yung makakapag-share ng iyong mga salita. Lord, ito po yung aming idinadalangin sa iyo. Panginoon, naandito kami. Handa kami, Panginoon, isuko ang aming mga puso. At Panginoon, handa rin kami na sumunod sa iyo, O God. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ang iyong mga salita na ibinigay mo, ito'y maging buhay na buhay sa puso ng bawat isa. Ito po'y magamit namin sa loob at labas ng panambahang ito. Sino man, Panginoon, yung mga tao na nagdadoubt sa iyong mga salita, Panginoon, bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay pagpalain mo, O God. Kaya, Ama, salamat